Hello mga kamay friend. Vlog tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa sa Pinas. Tayo sa bahay. Mabilisan lang. Tips po para sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Ito po ay para sa mga first timer. Tips lang po yung may bibigay ko ngayon na based po sa experience ko po. Nung first timer po ako way back 2016, ang unang nating bansa is Saudi Arabia. Ayun, 21 years old lang tayo nun. So, ano nga po pa bala yung mga tawag dito, yung mga ginawa ko noon, saan ako nag-apply, tapos ano-ano ba yung mga requirements, first step, lahat tayo nag-umpisa sa first step eh. Oh, grabe, first step. Yan yung pinag-iisipan natin palagi. Ano ba una kong gagawin? Ano ba yung kukunin ko? Saan ba ako mag-a-apply? Saan ba ako Alam mo yun, yung maraming tawag dito, maraming tanong-tanong ba sa isip. Oo. So, may nakapagsabi lang sa akin na kung saan ako mag-a-apply. Yun lang. So, nasa ano pa ako noon, nasa Baguio City pa ako noon. Sabi ko, Baguio City, tapos abroad, paano kaya gagawin ko? Siyempre, mga lakad niyan sa ano pa eh, tawag dito sa Manila, ganun. So, yung isang nakilala ko doon, sabi niya, Maki, subukan mong tawag dito, maggawa ng resume sa work abroad. Yun na guys. Work abroad is the key. Oo. So ako naman, syempre, hindi pa ako masyadong hinug nun sa mga apply abroad, paggawa ng resume. Nag-fill up lang ako dun. Fill up lang ako dun sa, tawag dito, nag-fill up lang ako dun sa website. Kung anong experience ko, ganito, ganyan. Wala pa akong passport, wala akong NBI, as in naglagay lang ako ng picture. Siyempre, personal details. Guys, dun sa skills na ilalagay nyo, sa work experience nyo, talagang, nyo guys, inaro nyo, baga specific kung ano talagang ginagawa nyo. Oo, kung ano talaga yung skills na meron kayo. Talagang ilagay mo dun sa work responsibilities kung ano talaga, tapos sa position. Oo, hindi naman sa akin, sa opinion ko lang, hindi naman importante kung college level ka, graduate high school ka, ganun. Yung sa akin nga po, tawag dito, hindi ako graduate high school. Second year high school lang ako nun. Oo. Ang position ko po doon noon is balloon decorator. Tagagawa ng lobo. Ayan, wala po akong formal na training, hindi ako nag-training, hindi ako nakapag-certificate. As in, tawan lang ako sa party shop eh. Pero nilagay ko yung skills ko, balloon decorator, gumagawa ako ng arts, gumagawa ako ng events. So, ayun na nga, no? So, mga bandang hapon yun, nag-type lang ako. Nag-type lang ako doon. Naman pilap-pilap. So, syempre, ako, looking forward ko, makakasakit tayong aeroplano, gano'n. Mamaya, paglabas ko ng tawag dito ng computer shop, may tumawag agad sa number ko. Oo, may tumawag. Hello sir, ayan, baka makonsider nyo po, meron po kaming hiring balloon decorator sa Saudi Arabia, sa Jubail yun. Balloon decorator, ang offer po is, malaki nga eh, ang offer sa akin nun is 1,800, tawag dito, 2,000 plus 300. Diyan mo 2,000 Saudi Real plus 300. First timer way back 2016 yun. Pero ano pa yun eh. Malit papalitan nun, naabutan ko nun 12. 12 palitan. Oh. Siyempre, ako nun? Excited. Grabe, excited ako nun. So, yun na nga lang ginawa ko. Yun na nga ang tanong dun. Ano yung una kong ginawa? Diba? Anong una kong ginawa pag sinabing kung interested ba ako? Siyempre sinabi ko interested ako. Pero wala akong mga requirements eh. Wala. As in, wala talaga lahat. So guys, no, tawag dito, ito, ewan ko kung may nakuha ba kayong tips dito. Pero yun lang yung ko guys, work abroad. Gawa kayo dyan sa work abroad, as in specific nyo talaga kung ano yung ginagawa nyo sa trabaho ninyo. Sigurado may tatawag sa inyo dyan. Patient lang. Yung iba nag-aantay ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, ganun. So, kung gusto niyo ng tips, tawag dito sa paggawa dun sa work abroad, comment lang kayo diyan. Oo, sagutin ko. Oo.
So, hindi lang Saudi Arabia yung mga napuntahan natin. Napunta tayo ng Saudi, Oman, Qatar, Bahrain, Dubai. Tapos, nag-Europe na tayo. Then, nag-USA na rin tayo. So, partida yun guys ha. Hindi tayo college level. So, see you sa next video.